Dito nga sa YouTube channel natin na Ordinary Guys Try ay hindi lang alcoholic beverage ang ating titikman. Kahit na non-alcoholic or yung sparkling drink, 0% alcohol ay titikman din natin yan. At ang titikman natin ngayon, etong Miss Pilitante White Grapes. Medyo eto parang merienda time natin mga tropa ko. At syempre sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Sai TV at etong YouTube channel natin, dito ko ina-upload lahat ng mga trip kong tikman. At sinasabi ko nga sa inyo, eto yung titikman natin for today's video, Miss Pilitante White Grapes. At kung nakikita nyo, meron tayong pulutan or yung food trip natin, meron tayong siomai at mami. Eto mga tropa ko, no, binili ko pa to kay Nanay Esther dun sa may Santa Rosa, na sikat na siomayan. Pero during that time na nagpunta ako kanina, hindi siya ganon kadami or hindi na siya masyado dinudumog pa. Pero simulan na natin, buksan na natin etong siomai niya. At etong siomai niya may kasama siyang chili sauce. Meron din siyang kasamang toyo at kalamansi. Ang presyo nga pala ng isang order ng ganito sa pagkakaalam ko, 15 pesos each. Pero etong isang bundle na ganito ay 165. Hindi ko lang alam kung ilang peraso siya pero sobrang dami na niya. At eto namang mami, 45 pesos. Kahit na medyo malapit ako dito sa bilihan na to, ngayon ko pa lang siya matitikman. Kasi parang alam mo yon na hype lang yung isang lugar. Alam mo yung medyo meron ka ng idea dun sa lasa. Kaya kahit na sobrang lapit mo dun sa food tripan, ngayon ka palang pupunta. Eto nga pala yung mami. So, pag nag-take out kayo, napaka-goods kasi hinihiwalay nila yung sabaw. And ilalagay na muna natin dito, 45 pesos yung order ng isang mami with egg. Isalin lang muna natin yung sabaw. At ang pinaka goods dito, no, meron pa siyang mga taba-taba na kasama. Pwede ka ring mag-dine in doon, pero ako tinake out ko na siya para nga dito sa vlogs natin. Medyo mamantika lang yung sabaw niya mga tropa ko. Ops, medyo tumapon ng konti pero carry lang. To be honest mga tropa, nakakatakam na siyang kainin kasi yung aroma nung mami talagang naaamoy mo na. At mayroon pa siyang kasamang kalamansi para talagang goods na goods. Lalagyan mo siya ng ganyan. Eto, timplado na to mga tropa at kukuha lang din tayo netong konting portion netong siomai kasi sobrang dami neto. Kuha lang tayo ng siguro mga 3. Eto mga tropa, pwede kayong mag-dine in dun kay Nanay Esther, dun sa Santa Rosa yung location nila. I-type nyo na lang sa Google Map para makita ninyo yung exact location nila. Searchable naman siya. Eto yung pinaka final touch niya, lalagyan natin siya ng kalamansi yung siomai. Eto na yung ating merienda time. Titikman na natin kung ano talagang lasa na itong siomai na to. Nakalagay doon parang 15 pesos pero hindi ako sure kung magkano yung per piece. Kagaya nga na sinabi ko, yung isang bundle 165. Medyo malaki naman yung siomai niya kung ikukumpara mo sa mga tabi-tabi na nagtitinda rin ng siomai. Tikman na natin. In fairness mga tropa, mabango yung kanyang chili oil and parang nakakatakam na etong kanyang siomai talaga. Medyo bite size lang din siya. Hindi ganoon ka-complex yung lasa niya mga tropa. As in parang normal lang siya na siomai na alam mo yung giniling. Pure meat siya. Sa tingin ko wala siyang halong extender. Typical siomai lang na alam mo yung parang homemade talaga. Alam mo naman siguro yung lasa ng homemade kesa doon sa mga alam mo yung commercial yung napakarami ng extender. Masasabi ko na kahit pa paano pure meat etong ginagamit dito sa siomai na to. Parang wala akong masyadong nakikitang extender or wala talaga siyang extender. Typical siomai, 2.5/5 para sa akin. Nothing special mga tropa, sa totoo lang. And dito na tayo sa mami. Dito sa mami niya mga tropa ko, maaamoy mo na kagad yung aroma niya. Kung alam nyo yung amoy ng mga sibot-sibot or yung mga tipong kahoy-kahoy na pang aromatics. Masarap yung lasa niya mga tropa. Siguro kung i-rate ko to, para sa akin etong mami ni Nanay Esther, i-rate ko siya ng 4/5. Pero malamang sa malamang kung kayo yung magre-rate neto, siguro medyo mababa kasi napakasebo niya. Sobrang dami niyang mantika. Pero para sa akin, goods tong mga ganito. Siyempre iba-iba naman tayo ng mga taste. Sa mga masiselan dyan, hindi para sa inyo to kasi talagang sobrang daming sebo or sobrang daming oil, sobrang daming mantika as in. Pero when it comes naman sa lasa, ramdam na ramdam mo yung aromatics niya, yung sibot and everything. At lasang-lasang, alam mo yon, yung ang sarap higupin, yung tipong pagod na pagod ka.
Super goods. Isasantabi ko na muna to mga tropa para matikman na natin yung ating pinaka main event, yung Miss Pilitante. At medyo nauuhaw na ako sa pinagagagawa natin. Eto mga tropa, kung hindi ako nagkakamali, 165 ko ata siya nabili. At syempre, inuulit ko nga, hindi lang alcoholic beverage ang titikman natin dito. Kahit mga non-alcoholic beverage ay titikman natin yan. Sana madali lang siyang buksan. Medyo mahirap siyang buksan pero itatry natin kung papaano. Meron siyang cork and may nakalagay dito mga tropa. Sabi, kailangan na siyang i-consume within 3 days once na mabuksan mo na siya. Medyo mahirap tanggalin. Woo! Kung narinig niyo yung pagsingaw niya, no, medyo hindi ko nakuha sa camera. Ang hirap kasi. Sumingaw siya na tumunog yung puk. Tikman na natin kung anong lasa na ito. Yung kulay niya parang alam mo yung champagne eme. Ayan mga tropa. Napaka-clear niya mga tropa. Yung kulay niya ay parang urine na medyo, alam mo yun, manilaw-nilaw. Or parang golden ale siya mga tropa. Parang ganun yung datingan. When it comes naman sa amoy, napakahina nung amoy niya para sa akin. Pero anyway, tikman pa rin natin. To be honest mga tropa, napakasarap din niya. Kung kayo ay nag-church mga tropa, tapos alam mo yung, hindi ko alam kung anong part na yun, yung mag-oostya-ostya, tapos merong part na iinom kayo ng parang wine. Parang eto yung inilalagay doon or eto yung ginagamit doon. Kung nakatikim na kayo or nag-a-attend nga kayo ng church, ganun na ganun siya. So sa tingin ko, meron akong na-unlock na, alam mo yon, na knowledge or idea na ayun pala or eto pala yung ginagamit sa mga part na yon sa simbahan, yung nag-ostya and eto na yung parang pinaka-wine. Ganun na ganun yung lasa niya, yung ini-intake ko before nung nag-church pa tayo. Napaka-refreshing niya. And lalagyan natin siya ng yelo. Mga tropa, sa tingin ko, i-rate ko to ng 4/5 mga tropa. Napaka-refreshing niya. Sa presyo niya na 165 all in all, or hindi ko alam kung magkano nyo siya mabibili. Pero ganun yung presyo niya, less 200. For the experience, sobrang goods niya. Napaka-refreshing. Lalong-lalo na etong content nga natin, tipong merienda time. Hindi ko ma-explain sa inyo yung lasa niya. Para siyang, alam mo yung parang napaka-fruity nung flavor niya. Fruity and medyo meron siyang parang konting pagkapakla. Hindi siya mapait, as in mapakla. Alam mo yung lasa ng grapes na kulay green, pero hindi siya sobrang pakla mga tropa. Goods na goods, matamis, sweet, fruity, and refreshing. All in all goods, 4/5. 4/5 etong mami. And etong siomai natin, i-rate ko lang siya ng 2.5. Kumbaga, saktuhan lang. Dito na natin tapusin yung vlogs natin. Kung gusto nyong itry etong white grapes, and meron din siyang parang red grapes na variant, itry nyo din. Ilalagay ko na lang sa description yung link para makapag-avail din kayo. And etong siomai and mami ni Nanay Esther, puntahan nyo na lang sa Santa Rosa. I-Google map nyo na lang, lalabas yun. Like, share, and subscribe. Bye-bye mga tropa. Cheers! Sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak. Walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag ang panghinaan. Sa bawat tagay, isa pang sandal.